Mula rito kay Melvs Castle, China iyak. Spokeswang si Buang Wenbin na pikon daw mga tol. Huhulihin rin ang mga Pilipino na papasok sa Chinese territory kasi may mga Chinese daw na inaresto din dito sa Pilipinas. Kaya gaganti sila, no? Sabing ganon. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng opinion, reaksyon at komentaryo dito sa ating programa ngayon mga kapatid. Bilang isang Pilipino dapat aware ka sa mga ganitong mga bagay, no? At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to mga tol. Dadamputin at kukulong pagbabantayan ng China sa lahat ng iligal na papasok sa kanilang teritoryo. June 15 daw yan ha, tandaan natin mga tol. Pero bago pa mangyari yan, may inaresto ng mga Chinese sa Zambales. Illegal na pumasok to sa territorial waters ng Pilipinas. Walang may pakitang dokumento, ayon inaresto at kunlong. Sa June 15 pa ipapatupad ng China ang pagdidetain daw. Pero pinalagan agad yan ni PCG Commodore J. Tariela. Di kami magpapatinag sa kalokohang yan. Mukhang ayaw na kasi ng China ang maulit ang civilian convoy na kumalaban sa kanila. Yun naman talaga eh. Kahit sabihin ng China na wala silang tinutukoy na nationals di ba? Wala silang tinutukoy o pinaparticular kung anong nationals yan. Basta sinabi nila, sino man daw mga dayuhan na papasok, non-Chinese, sabing ganon, napapasok sa kanilang border o dun sa kanilang 9-dash line, 10-dash line nila, aarestuhin daw nila. Etong hamon, di ba? Siguraduhin nyo lang na hindi nyo lang yan sa Pilipinas magagawa. No? Gawin nyo rin yan sa ibang mga bansa na sinagasaan din ng 10-dash line, imaginary line ninyo. Tignan natin talaga kung gaano kayo katikas. No? O puro sat-sat lang din kayo, no? Kapag naaresto nila mga Vietnamese, Malaysian, Indonesian dito sa 10-dash line na to, tingnan natin kung mga tol kung anong magagawa ng China dyan. Kasi malamang puro tungkol sa Pilipinas lang tong nilabas nilang batas-batasan nila eh. Iyak ang China di makapag-water cannon. Wala kasing nagawa ang 10 barkong ipinadala ng China. Well, hindi sila pwede mag-water cannon kasi nakita nila napakaliliit ng bangka eh. Pag winater cannon nila yon mga tol at may nasawi doon, di gegeray na sila. Maaano na yung Mutual Defense Treaty. Laking takot nitong bansang to mga tol kasi hindi naman talaga rin sila interesado sa gera eh. Ang interesado sila magpayaman at yun din ang purpose kung bakit sila nagparami ng barko, hindi para sumabak sa gera. Mga tol, nagparami sila ng barko para mang-intimidate, manakot sa mga bansang maliliit para kung ano man yung resources nun makuha nila sa pilitan. Kasi nga kung idadaan sa legal na paraan, di sila mananalo. Kaya tingnan nyo, ang Pilipinas nagsampa ng kaso dito sa Court of Arbitration sa Daheg. Wala silang pinadalang kahit isang representative nila. Kasi alam nilang hindi sila mananalo sa legality. Sa legitimate way, wala silang panalo. Ang gagawin nila mga tolo, bahala kayo. O kung ano man na maging hatol ng na yan, ng batas na yan, diba? Di daanin na lang natin sa santong paspasan. Ito ginagawa nila ngayon, mga tol. Pero yun mo, nakapirma sa UNCLOS, hindi nila nire-respeto UNCLOS. Diba? Yun ang purpose nila kung bakit sila nagparami ng military asset nila. Hindi para makipaggera, kundi para ipanakot sa mga bansa na malaki kami, ganyan-ganyan. O kung ayaw nyong makatanggap ng bagay na hindi nyo kakayanin mula sa China, sumunod na lang kayo. Diba? 1947, nag-imbento sila ng 9-dash line nila. Tas 1982, nagkaroon ng UNCLOS, pumirma sila. So dun pa lang alam na nila dapat eh. Diba? Tapos yung mga rito, defined by UNCLOS, yung 200 nautical miles ng Pilipinas, ganoon din sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Brunei. Nakapirma China dyan. Hindi nila kinikilala, gusto nila kanila lahat yan eh. Lalo na nung naging presidente na si Xi Jinping, ayan na. Nagsimula na silang manakop, nagsimula na silang kumuha ng mga isla nila. Tapos nagsimula na silang magpalaki ng puwersa para kung sino man ang aangal, takutin na lang natin para wala na silang palag. Diba? Ganon yung style niyan.
Ayon sa balita ng South China Morning Post, aarestuhin ng China Coast Guard ang sino mang papasok sa kanilang teritoryo. Ikukulong na nga abot sa 2 buwan o 60 days. O, tingnan mo, yung nilabas nga nila tong batas, hindi nga nila kinonsider kung ito bang ilalabas nating batas. Agree ba ang international dito? Wala ba tayong nilalabag na batas? Kasi dito masasagasaan mo yung freedom of navigation eh. Diba? Kasi freedom of navigation, napakaraming mga barko ang dumadaan dito sa South China Sea. So itong mga dadaang barko na to, hindi pag-aarestuhin na rin nila. At saka dito sa nilabas nilang batas, against din to sa international law, sa UNCLOS. Kasi ang UNCLOS ang nag-define, ang nagbigay ng mga border, ito, Pilipinas hanggang 200 nautical miles ka. Ito yung ito yung nasasakop ng exclusive economic zone mo. Ang gagawin ng China, arestuhin namin yan pag pumasok yan dito. Di parang winalang bahala nila yung sinabi ng UNCLOS. Di ba? Ano ba yung UNCLOS? United Nations Convention on the Law of the Sea. Di ba? Batas sa dagat yun. Baliwala sa kanila dahil dun sa batas-batasan nila. Pero mo, kung ikaw marunong ka mag-isip ng matino, hindi mo kailangan pang graduate na may degree o mataas na pinag-aralan mo. Alam mo na kung sino yung kumag dito eh. Alam mo na agad di ba? The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila. I don't think that China is really serious in doing this because mas malaki ang magiging backlash nito sa kanila bilang isang bansa. Biruin mo, biglang magkasundo yung mga bansa na nakapalibot sa kanila, dumugin sila dyan. Diba? Tapos kakampihan ba sila ng international community? Hindi rin. Kasi kalokohan yung batas-batasan nila eh. Diba? Kalokohan yan eh. Kaya nga may UNCLOS para hindi maging sugapa ang bawat bansa. Sabihin ng Vietnam, gusto ko bakuran ko tong lahat ng to. Hindi, susunod lang siya sa sinabi ng UNCLOS. Hindi, hanggang dito ka lang. Ito lang yung limit mo. Pilipinas, hanggang dito lang yung limit mo. Marami kayong kapitbahay dyan. Dapat magbigayan kayo sa karagatan. Diba? Walang nagmamay-ari ng karagatan na yan. Hati-hati tayo dyan. Diba? Lahat tayong nakapalibot dyan. China, Vietnam, Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia. Lahat tayo nakapalibot dun eh. Tas ang gusto ng China, kanya lang lahat. Diba? Saka nakakita ng ganong bansa, mga tol. China lang. China lang. Bukod tanging kumag. Talagang hindi pa pwede ang gusto ng China. Ayos pa sana kung sa exclusive economic zone ng China to mangyayari. Kaso sa imaginaryong 10-dash line to ipapatupad. Di lang Pilipinas ang papalag dyan. Paniguradong kukondinahin rin to ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Pananakot ito ng Chinese government to discourage these types of activities ng civil society. Ang ginagawa nilang yan para wag na siguro mag-take 3 ulit si Mr. Rafaela ng another atin ito convoy. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese? So para sa mga hindi pa nakapanood ng mga nakaraang reaction natin, tinatapik lang talaga natin to kasi marami pa ring mga pro-China hindi nila naiintindihan to eh. Yung ibang mga pro-China sinasabi po, yan, sige, arestuhin nyo na China, kukulit na mga Pilipino. Sila lang din gumagawa ng gulo nila, di ba? Mga kumag din yung mga Pilipinong pro-China eh. Malaysian, the Indonesian, Pero mukhang Pilipinas ang target hulihin ng China. Muli kasi nitong inalok ng pakikipag-usap ng negosasyon ang Pilipinas. May panahon pa daw tayong may pagkaibigan sa China. Pero kung di daw tayo susunod sa kagustuhan ng mga inchik, aaksyon raw ang China na aayon sa international law. Action ang China na naaayon sa international law. Niloloko lang nila sarili nila. Niloloko lang nila sarili nila dyan. 进一步加剧南海形势紧张，非法所作所为破坏地区国家团结互信，冲击南海和平稳定，对地区国家有百害而无一利。 Ay, ito si Wang Wenbin. 我们再次奉劝非 Nasa puwet ang utak. 方正视事实，信守承诺，立即停止侵权挑衅，尽快回到
通过谈判协商妥处涉海分歧的正果。如果菲方一意孤行，中方将采取必要措施，坚定捍卫自身正当权益。Sa mangingisda na pitikon ang China, so posibleng Filipino fisherman ang huhulihin talaga nila. Sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na itong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government and we're going to stir up more trouble in Bajo de Masinloc. Chinese Coast Guard, even without the PLA Navy warship being deployed in Bajo de Masinloc, has been escalating the tension since they started deploying their Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Kayo sa tingin nyo, tama kaya ang gagawin to ng mga Chinese? Siyempre hindi. Wala namang ginawang tama yung mga Tsekwang yan. Yung sa karagatan, lakas ng tama lang ng mga yan pero wala silang katama-tama dyan mga tol. Kahit saan nila dalhin yan wala silang panalo mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.